Kabanata 2231, si Harvey York ay walang malasakit, nahaharap sa pagmamataas at pagbabanta nina Max Truscott at Stephen Walker. Kung hindi ka aatras ngayon, baka hindi ka na magkaroon ng isa pang pagkakataon mamaya. Ang buong pulutong ay nanginig nang marinig nila ang mga salitang yon. Maging si Hazel Malone at ang iba ay napabuntong hininga sa gulat habang nakatitig kay Harvey. Si Max Truscott mismo ang maalamat na nakatatandang kapatid ni Max. Ang kanyang katayuan sa loob ng sangay ng Longmen Mordo ay napakataas. Kung gusto niyang yurakan ang isang tao, wala itong pinagkaiba sa pagsipa ng patay na aso. Ang mga katulad niya ay totoong mayamang playboy. Si Max ay sikat dahil naglakas loob siyang manggulo sa mga tao mula sa matataas na grupo ng lipunan. Dahil sa kanyang pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban, kahit si Justin Walker ay madalas na ipagtanggol ang kanyang sarili. Walang ibang kahinaan si Max maliban sa pagiging walang ingat, na ginagawa siyang hindi angkop para sa malalaking kaganapan. Sa mga kaso kung saan siya ay nagagalit, siya na ang bahala sa taong nagpagalit sa kanya. Baka hindi na ako makakuha ng isa pang pagkakataon, sabi mo. Gaya ng inaasahan, si Max ay nanggagalaiti sa galit kay Harvey. Siya ay malamig na tumawa habang sinusukat si Harvey. Kahanga-hanga ka siguro, anak, ito ang unang pagkakataon na may nang-ahas na magbanta sa akin ng ganito. Ulitin mo kung maglakas loob ka, umalis ka dito, bulalas ni Harvey na may malamig na ekspresyon sa mukha. Humagalpak ng tawa si Max, karapat-dapat ka pa ba para iwan ako? Sampal, may lumabas mula sa karamihan at sinampal si Max sa mukha, pinalipad siya. Paglapag niya pabalik sa lupa, natatakpan ng dumi ang buong mukha niya. Napa-atres siya habang tinatakpan ang kanyang namamagang mukha habang lumalala ang kanyang ekspresyon. Ito ay Mordo Longmen branch grass. Sinong nang ahas na hawakan siya ng ganyan? Nang makita niya ang isang figura na kasing laki ng isang maliit na burol, napalitan ng galit ang kanyang tingin. Ang dakilang general ni Justin Walker, si Eugene Bowie, ay malamig na nakatayo sa gitna ng lugar na nakatingin kay Max. Tumabi ka kapag inutusan ka ni Sir York, Max. Si Eugene ay humakbang pasulong at ibinaon ang kanyang likod ng palad sa mukha ni Max. Master York, si Eugene mismo ay tinawag si Harvey na Sir York. Ang mga tao ay ganap na natulala sa sandaling ito. Si Eugene ay nasa ibang liga kumpara kay Max. Siya ang dakilang general ni Justin, hindi man lang may kumpara ni Max ang kapangyarihan at awtoridad ni Eugene. Kahit na ipagmamalaki ni Max ang kanyang mga kapangyarihan at pahirapan ang mga tao sa nilalaman ng kanyang puso, wala siya sa harap ni Eugene. Higit pa rito, kilalang kilala si Eugene sa hindi paggalang sa sinuman. Wala siyang pakialam kay Aiden Bauer, but then, nirerespeto niya si Harvey while calling him Sir York. Ito ay kabalbalan. Si Max ay nagpakita ng sobrang nakakatakot na ekspresyon habang tinatakpan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Ayaw niyang kalabanin si Eugene, ngunit nagngangalit siya at muling tumayo matapos makita ang napakaraming tao na nanonood sa kanya. Walang ibang pagpipilian, mas mahalaga ang reputasyon kaysa buhay sa mga tao sa underworld. Ibibigay niya ang kanyang buhay, ngunit hindi niya hahayaang masira ang kanyang reputasyon. Anong ibig sabihin nito, Eugene? Bulalas ni Max. Pinandiliton si Eugene. Ang lakas ng loob mong labanan ako para sa mga tagalabas? Sampal, lumakad si Eugene at sinampal ng isang beses ang mukha ni Max. Tumalsik ang dugo sa sulok ng kanyang bibig ng mga sandaling iyon. May karapatan ka bang tanungin ako? Dati, pinaamo ni Harvey si Eugene, ngunit hindi pa siya nakakahanap ng pagkakataong humarap kay Harvey. Dahil ang pagkakataon ay dumating sa kanyang sarili. Walang paraan na siya ay maaaring pabayaan ito. Masayang sinampal ni Eugene si Max habang nagpapasalamat sa kanya at sa kanyang mga ninuno sa napakagandang pagkakataon. Ikaw, tinakpan ni Max Truscott ang kanyang mukha habang nakasuot sa kanya ang masakit na ekspresyon. Mahal na mahal siya ni Justin Walker, ngunit hindi niya ikinukumpara si Eugene Bowie. Hindi niya akalain na si Eugene, na karaniwang hindi nakikisali sa negosyo ng ibang tao, ay magiging ganito kalupit sa sandaling ito.
Ang nagbabantang ekspresyon sa mukha ni Stephen Walker ay agad na nawalan ng kulay. Literal na nalaglag ang panga niya nang makita ang ganoong tanawin. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong kalaking labanan ang dalawang great generals ni Justin dahil kay Harvey York. And besides, Eugene even referred to Harvey as Mr. York. May halaga pa ba siya? Napangiti si Stephen sa galit dahil doon. Hindi niya maintindihan kung bakit napakahirap makipag-ugnayan kay Harvey, ngunit hindi niya ito pinangahasang banggitin ito kahit kanino. Alam niyang kapag may nasabi siyang mali, sasampalin siya sa mukha sa lupa. Madilim ang mukha ni Max, nalampasan mo na ang linya, Eugene. Galit na sigaw ni Max, sa tingin mo ba natatakot ako sa'yo? Bago pa ang anumang bagay, nais ni Max na yurakan ng buo si Harvey. Ngunit medyo natatakot pa rin siya kay Eugene, ang pinakamataas na dakilang general na puno ng hindi makontrol na kapangyarihan. Isa itong party ng pagpapahalaga para sa sangay ng Longmen Mordo ng gabing iyon, ang gabi ng paglitaw ng isang bagong pinuno ng sangay. Kung malaman ng pinuno ng sangay ang tungkol sa pangyayaring ito, si Max ay magkakaroon ng isang kakilakilabot na hinaharap sa harap niya. After frantically change his facial expression, Max then snapped, "I didn't fight back because I was scared of you. Ayoko lang ipaglaban ang kapatid ko para sa isang outsider na katulad niya. Brain dead ka ba, Eugene? How dare you hit me? Sampal, sampal, sampal." Itinapat ni Eugene ang palad sa mukha ni Max nang hindi nag-iisip. Tumulo ang mga luha niya mula sa itim na mga mata ni Max habang ang dugo ay tumutulo mula sa kanyang bibig. Labas, mas malapit sa akin si Sir York kaysa sa tatay ko. Ang sinumang maglakas loob na lumaban kay Sir York ay teknikal na nakikipaglaban sa akin. Parang langit si Eugene, hindi man lang siya nag-abalang makipagdeal kay Max kung sa ibang araw. Gayunpaman, pareho silang mga subordinate ni Justin. Hindi na kailangang magdulot ng gulo, but then, naglakas loob si Max na guluhin si Harvey. Dahil alam na ni Eugene ang tunay na pagkatao ni Harvey, bakit niya sasayangin ang pagkakataong ito para kumapit sa kanya? Natakot at galit si Max sabay gigil ng ngipin, patuloy mong tinatawag ang iyong nabubuhay na manugang na Sir York, habang ipinagtatanggol siya. Sa tingin mo ba sulit ito, Eugene? Si Max ay namumula sa galit, ngunit siya ay walang ingat. Akala niya ay ipinagtatanggol lang ni Eugene si Harvey dahil pinaghalo niya ang pagkakakilanlan ni Harvey. Kapag nalaman niya kung sino si Harvey, malalaman na niya ang gagawin. Pagkatapos ng lahat, magandang alamin ang mga taong ipinaglalaban mo. Worth it ba na ipagtanggol ang buhay na manugang? May sasabihin ako sayo, Max. Kung gugustuhin ni Sir York, ibibigay ko ang sarili kong buhay kung kailangan ko. Malamig na sigaw ni Eugene. Kung gusto niya, huhugutin ko yung ulo mo sa katawan mo. Kapag nalaman ng deputy branch leader na si Walker na iniistorbo mo si Sir York, siya mismo ang magpapapilay sa iyo. Alam na ni Eugene na ang dating matangkad at makapangyarihang si Justin ay nasa ilalim ng utos ni Harvey. Kung alam ni Justin na ganito ang ginagawa ni Max, malamang na hindi siya pagsisisihan ni Justin. Ikaw, naging galit na galit ang ekspresyon ni Max Truscott. Hindi niya inaasahan na ibababa pa ni Eugene Bowie ang pangalan ni Justin Walker para lang maprotektahan si Harvey York. May unspeakable identity kaya si Harvey, baka may nakalaban si Max sa liga niya. Nilingon niya si Stephen Walker, na nakatayo sa gilid, nang walang pagdadalawang isip. Biglang nagpalit ng ekspresyon si Stephen, Kuya Max, manugang lang ang batang ito. Dati, office worker siya sa department ko. Kung mayroon siyang napakalakas na background, bakit niya gagawin ang isang bagay na ganito? Agad namang tumango si Jun Lee bilang pagsang-ayon. Huwag kang mag-alala Kuya Max, mapapatunayan ko rin ang identity niya. At saka, hindi man lang siya manugang na nanatili matapos ipagtabuyan ng kanyang asawa. Ang dumi niya lang, dumi, bakit si Eugene ay tinatawag siya na Sir York? Masama ang kutob ni Max tungkol dito, kahit na ang isang tulala na tulad ni Eugene ay hinding-hindi sasampalin si Max sa mukha at ipagtatanggol ang isang bagay na napakarumi ng walang magandang dahilan. Gusto niyang gumawa ng mabilis na background check bago ang anumang bagay, kung hindi,
Baka hindi siya magkaroon ng pagkakataong pagsisihan ang pakikipaglaban sa isang malakas na kalaban. Pinandilitan ni Max si Harvey habang tinatakpan ang mukha. Hindi ako makikipagtalo sa iyo ngayon, anak, maghintay lang. Sasama si Max kay Steven, sinong nagsabi sa iyo na pwede kang umalis? Pinayagan ko ba yon? Humakbang si Harvey at pinikit ang kanyang mga mata nang walang pakialam. Maging si Eugene ay bahagyang lumiit sa tangkad habang nakasunod sa likuran ni Harvey. Isang nakakatakot na aura ang bumungad, ganap na nagyayelo sa buong lugar. Pakiramdam ng lahat ng bisita ay bibigay ang kanilang mga paa. Hindi nila maintindihan kung bakit nila naramdaman ang pagnanasang lumuhod. Galit na lumingon si Max at pinandiliton si Harvey. Inamin ko na ang pagkatalo, anak, hindi mo ba alam kung kailan titigil? Matapos marinig ang mga salitang iyon, tumingin ang mga manonood kay Harvey na may mga nakakatawang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Tiyak na brain dead ang batang ito, dapat tumigil na siya nang sinamantala niya ang isang mayamang playboy na katulad ni Max. Ngunit pagkatapos ay patuloy lang siyang hindi gumagalang sa kanya. Ano ang iniisip niya? May halaga pa ba siya? Kung hindi dahil kay Eugene, nakaluhod na siya. Walang balak si Harvey na magpaliwanag sa karamihan at naka-cross arms habang humahakbang. Hindi kita susuntukin sa mukha, kaya baliin mo lang ang isang braso mo at gumapang ka palabas dito, malamig na utos ni Harvey. Napakalmado ng kanyang tono habang nagpapakita siya ng isang mainit na ngiti, ngunit malinaw sa kanyang mga mata ang tunay na layunin ng pagpatay. Para bang siya ang namumuno sa teritoryong ito, umasim ang mga ekspresyon ni Max at Steven. Hindi nila akalain na ganoon ang sasabihin ni Harvey. Si Eugene naman ay tumawa ng nakakiloko, gaya ng inaasahan para sa pinuno ng sangay na ito ay walang humpay. Nakaluhod pa si Justin kay Harvey kanina, ang nangyari noon ay ganap na normal kumpara sa anumang nangyayari ngayon, puno ng kalituhan ang magandang mukha ni Hazel Malone, akala niya ay sinuwerte si Harvey at nailigtas niya ang sarili niyang buhay dahil kilala niya si Eugene, ngunit pagkatapos niyang makita ang pagiging mayabang nito, gusto niya itong sampalin ng husto. Hindi mo ba naisip na tanga ka para magpakitang gilas? Hindi mo alam kung ano ang pinakamabuti para sa iyo, Harvey York. Nirerespeto ka ni Brother Max Truscott para kay Brother Eugene Bowie at nagpasya siyang huwag makipagtalo sa iyo. Pero hindi mo pa rin alam kung kailan titigil. Bago pa man makapagsalita si Max ay naglakad na si Jun Lee na may malamig na ekspresyon habang nakatitig kay Harvey. Bilasan mo at humingi ng tawad kay Kuya Max, hahayaan kanyang makatakas kung gagawin mo. Kung magagalit siya, hindi ka magkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Tama ang pakiramdam ni June sa mga sandaling iyon na para bang siya ang nagtangkang iligtas si Harvey. Nung una, handa na siyang biruin si Harvey. Pero dahil kay Eugene, hindi lang naligtas si Harvey sa kahihiyan, sinampal pa sa mukha si Max. Nairita na naman si June dito. Sa mga mata niya, walang katulad ni Harvey na natatapakan lang. Anong karapatan niyang lumaban? Ano ang magagawa niya para magrebelde? Habang patuloy na ginugulo ni Harvey si Max, nagkaroon ng gana si June na punitan ang kanyang mukha. Kung tutuusin, hindi niya kayang ipagmalaki ni Harvey ang kapangyarihan ng ibang tao. Ngunit ang pinakamahalaga, ayaw niyang makaladkad niya ang kanyang pamilya pababa kung lumala ang sitwasyon. Sa mga mata ni June, nandito lang si Harvey dahil narinig niya ang sinabi niya noong hapon. Nandito lang siya para umasa sa mga Malones at makakain ng libre. Pagkaraan ng maraming taon, sa wakas ay natamo na ng pamilyang Malone ang isang mataas na katayuan at sa wakas ay tinanggap sa mga nakatataas na grupo ng lipunan. Ayaw ni June na mabigo ang buong bagay na ito dahil sa sinuman. Gusto mo humingi ako ng tawad? Kalmadong ibinaling ni Harvey ang tingin kay June. Ang yabang talaga nitong tiyahin dahil kay Kelly Malone, hindi man lang nag-abalang makipagtalo sa kanya si Harvey. Pero walang balak tumigil doon si June, binabalaan kita. Mag-sorry ka na, bulalas ni June na nakapikit kay Harvey. Kung hindi, habang inaabuso mo ang autoridad ni Brother Eugene, mas lalo kang mahuhulog. Dapat magkaroon ng kamalayan ang mga tao sa kanilang sariling pagkakakilanlan at katayuan.
Sa lahat ng tao, dapat alam mo kung sino ang kaya mong saktan at hindi mo kayang saktan. Bakit hindi mo maintindihan ang isang simpleng konsepto tulad nito? Pwede kang protektahan ni Brother Eugene sa ngayon, ngunit hindi kanya mapapanatiling ligtas magpakailanman. Alam mo ba kung ano ang mangyari kung umalis siya, ikaw ba? Mapait na sinusubukan ni June na hikayatin si Harvey noon. Ngunit ang kanyang mga salita ay puno ng panunuya, hindi nag-abalang pakinggan ni Harvey ang kanyang mga dinadaldal. Walang kinalaman sa akin ang pamilya mo, June, anong karapatan mong turuan ako? Manahimik ka, ikaw, namumula si June sa galit, dahil sa dati nilang relasyon. Pakiramdam niya ay mabuting tao siya para bigyan ng seryosong babala si Harvey. Kung patuloy kang kumilos ng ganyan, ikaw ay mag-isa. Tuluyan ng hindi pinansin ni Harvey si June at kalmadong ibinaling ang tingin kay Max. Baliin mo ang braso mo, gawin mo na habang maganda pa ang mood ko, kung hindi, babaliin ko ang lahat ng mga paa mo mamaya. Naikuyam ni Eugene ang kanyang mga kamao matapos marinig ang mga salita ni Harvey ngunit hindi niya sinubukang nakawin ang atensyon ni Harvey. Huwag ka masyadong tiwala, Harvey, tawa ng tawa si Max nang makitang nandoon pa rin na nakatayo si Eugene. Naniniwala ka ba na mapilayan kita at ang buong pamilya mo sa isang kamay lang kung hindi si Eugene mismo ang gumawa nito? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2235. Ikaw ay isang gwapong young talent, Max Truscott. Maaari mong mawala ng kakayahan si Sir York sa isang kamay, sabi mo. Nakakamangha, kahanga-hanga, pero humingi ka muna ng permiso sa akin. Isang boses ang umalangaw mula sa labas ng karamihan. Natigilan ang buong karamihan nang lumingon sila sa boses na iyon. Ito ay si Kate Walker, ang anak na babae ng Deputy Branch Leader. Si Kate ay kasalukuyang namamahala sa Walker Corporation. Mas mataas ang status niya kumpara kay Justin Walker. Maraming lalaki ang lumuluwa ang mata kapag nakikita nilang nakasuot ng tradisyonal na damit si Kate. Ang kanyang mukha na tila isang magandang painting, kasama ang aura ng isang babaeng CEO, ay nagpahiya sa maraming kababaihan sa kanilang sarili sa kanyang harapan. Alam naman ni June Lee at ng iba pa kung sino si Kate. Pagkalabas niya ay biglang kumibat ang kanilang mga talukap ng mata. Welcome, Miss Walkers. Mabilis na yumuko si Max habang kumikislap ang mga mata. Miss Walker, kahit gaano kalakas si Max, hindi man lang siya naglakas loob na ibaluktot ang kanyang lakas sa harap ni Kate. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakakilanlan ni Kate ay katumbas ng pagkakakilanlan ni Justin. Si Max ay isa lamang sa mga mandirigma ni Justin. Wala siyang karapatang magpakitang gilas sa harap ni Kate. Hindi man lang nag-abalang magtaas ng kamay si Kate. Dumausdas siya pataas kay Harvey York, inayos ang kwelyo at buhok, saka hinawakan ang kamay. Hindi mo kailangang sayangin ang iyong mahalagang oras sa isang grupo ng mga taong walang kaalam-alam. Bibigyan ka ng aking ama ng patas na pahayag mamaya. Pinag-isipan ni Harvey ang sitwasyon, saka tumanggo bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ng lahat, ito ang yugto ni Harvey noong gabing iyon. Nakakahiya kong damanak ang dugo sa handaan. Balita ko nandito na yung iba. Let's head. Kate stood beside Harvey with a caring look on his face na parang amo niya na dinadala siya sa hallway. Hindi man lang niya sinulyapan sina Max at Stephen Walker noong una, lalo pa ang pamilya Malone. Ang mga menor de edad na karakter ay hindi katumbas ng kanilang oras. Naningkit ang mga mata ni Max sa nakita. Ang kanyang likod ay nabasa ng malamig na pawis. Pagkatapos ng lahat, sino si Kate? Ang sariling anak ni Justin. Nakarinig pa si Max ng mga chismis. Si Kate at ang bagong hinirang na pinuno ng sangay ay may higit pa sa isang matalik na relasyon. Para naman kay Kate, dumating pa nga ang pinuno ng sangay na naghahanap ng gulo sa sambahayan ng Walker. Buti na lang at sinampal lang si Justin sa mukha, pero kahit ang sarili niyang asawa, si Angelina John, ay pinilit ng lalaking iyon sa bingit ng kamatayan. Si Kate ay napakagalang,
maamo at mapagmahal sa lalaking ito. Sino siya? Isang ligaw na hula ang lumitaw sa isipan ni Max sa sandaling iyon, ngunit hindi man lang siya naglakas loob na banggitin ito. Kung gagawin niya, patay na siya. Napatulala si Steven habang nakatingin kay Harvey. Si Kate ay anak ng kanyang pamilya, at siya ay may napakalakas na lakas, na nakahawak ng maliit na prito tulad ni Harvey sa isang daliri lamang. Pero, bakit hawak niya ang kamay ni Harvey? Bahagyang natigilan si Kelly Malone matapos makita ang tanawin. Hindi niya maisip kung ano ang karumal-dumal na karapatan ng kanyang pamangkin sa magandang si Kate. Natakot at nagalit si June sa parehong oras. Pagkaraan ng mahabang panahon, isang malamig na pagngisi ang kanyang pinakawalan. Nakakapit sa ibang babae, nakikita ko. Kapareho ni Hazel ang iniisip ng kanyang ina. Pinandilatan niya ng masama si Harvey. Lalaki ka ba, Harvey? Hindi ka ba magpalago ng isang gulugod? Wala ka na bang ibang alam kundi ang kumapit sa iba? Kahit na makasali ka sa handaan. Mababa pa rin ang tingin sa iyo ng lahat. Sa alas 8 ng gabi, opisyal na nagsimula ang salo-salo sa pagpapahalaga ng sangay ng Mordo Longmen. Ang mga taong nagtitipon sa labas ay pumasok sa bulwagan sa maayos na paraan. Huminga ng malalim si Hazel Malone at ang kanyang pamilya at hinayla ang kanilang mga sarili mula sa pagkagulat. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong inaalagaan ay hindi katumbas ng kanilang oras. Noong gabing iyon, ang pinakatampok ng kaganapan ay ang pagkikita ng mahuhusay na kabataan, ang pinuno mismo ng sangay. Ang lalaking iyon ang nangunguna sa lahat ng mahuhusay na karakter sa loob ng sangay ng Longmen ng Mordo at kabilang sa mga nangunguna sa nangungunang social circle ng Mordo. Kung ang pamilya ay makakakuha ng atensyon ng lalaki at maging sa kanyang mabuting biyaya, ang mga benepisyo ng pamilya ay higit pa sa kanilang pinakamaligaw na imahinasyon. Nabawi ng tuluyan ni Hazel ang kanyang pride matapos itong isipin. Nasa sabik siya, umaasang magbabago ang kanyang buhay kapag napansin siya ng pinuno ng sangay. Pagkapasok ni Harvey York at Kate Walker sa main venue ay pumasok sila sa locker room at pinalitan si Harvey ng suit na inihanda para sa kanya kanina. Ang suit ay mukhang medyo hindi karapat-dapat dahil hindi pa niya ito nasubukan noon. Casual na inayos ni Harvey ang kanyang manggas nang hindi naka-button ng maayos, na naging dahilan para magmukha siyang magulo. Malamig ang tawa ni Hazel sa kanyang upuan habang pinagmamasdan si Harvey na papalabas ng locker room. Tulad ng inaasahan sa isang may bahay. Kahit ang damit niya ay hindi bagay sa kanya. Sigurado akong wala rin talagang pakialam si Kate sa kanya. Kung tutusin, wala siyang kwenta. Hindi man lang ganoon bumago ang hitsura niya pagkatapos magpalat ng damit. Yung mahiyain niyang ugali, sigurado akong itatapon na siya mamaya. Pagkatapos makipaglaro sa kanya ni Kate, titingnan natin kung paano niya mapapatuloy ang pagkukunwari. Napuno ng kay-abangan si Hazel habang hindi mabilang ang mga pag-iisip sa kanyang isipan. Naisip sandali ni Hazel na may kakaibang background si Harvey pagkatapos ng insidente sa Kaizen Group, kasama ang nangyari kay Gary Duncan at sa Fragrant Hill. Akala niya minamaliit siya nito. Ngunit matapos makitang inihatid ni Kate si Harvey habang may pag-aalala sa mukha nito, napatingin ang lahat. Kaya, paano kung patuloy na magpanggap si Harvey na nasa kapangyarihan? Malapit kasi sa kanya si Kate. Ipagtatanggol lang ni Eugene Bowie si Harvey dahil siya at hindi dahil natalo siya ni Harvey. Ligtas na sabihin na si Harvey ay ganap na walang kahihiyan. Siya ay isang inaaruga na tao, ngunit siya ay mayabang at ipinagmamalaki pa rin dito. Galit na galit si Hazel sa mga taong ganito. Siya naman, hindi niya matiis na umasa sa mga babae. Not to mention na baka may something si Kate sa branch leader mismo. Ang pinuno ng sangay ay isa ring lalaking may asawa. How dare Harvey flaunt his authority when he's just an ordinary guy? Hindi ba siya natatakot na sampulin siya ng mismong pinuno ng sangay? Harvey, nang makita ni Hazel na dumaan si Harvey ay bigla niya itong sinigawan.
Maging siya ay hindi alam kung bibigyan pa ba niya ito ng isa pang babala o iba pang insulto sa kanya. Pagkatapos niyang magsalita, tumingin sina Kelly Malone at June Lee kina Stephen Walker at Max Truscott, na nakaupo sa isa pang mesa. Dahil kay Kate, hindi man lang sila naglakas loob na hawakan si Harvey. Ngunit ang mga tingin nila sa kanya ay puno ng pagkasuklam. Bakit may lalaking pipiliin na ipagtanggol? Ito ay isang kahihiyan. Huminto si Harvey York sa kanyang kinatatayuan at walang pakialam na tumingin kay Hazel Malone. May kailangan ka ba? Tumayo si Hazel at pinandilatan ng mata si Harvey na may pagtataka sa mukha. Tutal, childhood sweethearts tayo, Harvey, pero banigo mo ako ngayon. Natigilan si Harvey. Hindi niya inaasahan na ganoon ang sasabihin ni Hazel. Na-disappoint ka. You're so cute, Hazel, bulalas ni Harvey pagkatapos niyang tumawa. Nagsasalita ka na parang gusto mo pa ako. At saka, hindi ba't pinutol na natin ang lahat ng relasyon sa isa't isa? Yung ginagawa ko, walang kinalaman sa inyong dalawa, di ba? Agad na naging malamig ang ekspresyon ni Hazel. Lalaki ka. Mayroon kang isang disenteng hitsura. Bakit mo iisipin ang pagiging mistress? Okay lang kung manugang ka ng iba, pero magiging secret lover ka pa. Walang hiya ka. Walang kahihiyan. Iniingatan ng ibang tao. Ako ba ito sa iyo? Walang pakialam si Harvey. Hindi ba? Kung hindi dahil kay Kate Walker, paano ka nakakuha ng 2 kontrata para sa Kaizen Group? Kung hindi dahil sa kanya, bakit ka pa ipagtatanggol ni Eugene Bowie? Kung hindi dahil sa kanya, bakit ka pa bibigyan ng respeto ni Max Truscott? Si Hazel ay nagpakita ng mapang-asar na ekspresyon habang nagsasalita sa malamig na tono. Sa tingin mo ba makikita ka namin bilang isang tao na nakamit ang lahat ng ito gamit ang iyong sariling mga kamay? Tumigil ka sa pagbibiro. Kung hindi dahil kay Kate, nabali na ang mga paa mo. Hindi man lang napigilan ni Hazel ang mga panlalait niya kay Harvey. Gusto niyang ilabas lahat ng kahihiyan na dinanas niya noon. Ang layunin ay simple. Gusto niyang malaman ng lahat na umaasa si Harvey sa isang babae para makuha lahat ng gusto niya. Hindi niya matanggap na si Harvey ang sentro ng atensyon. Tumango si June Lee bilang pagsang-ayon. Nagpakita siya ng disgusto sa paningin ng lalaking iningatan ng iba, si Harvey. Napabuntong hininga si Kelly Malone habang tinatakpan ang kanyang mukha, hindi niya makayanan ang tanawin. Hindi nagsalita sina Max at Steven, ngunit ang hitsura sa kanilang mga mukha ay sapat na upang ipakita na sila ay puno ng pagkasuklam. Si Harvey ay walang malasakit sa ilalim ng barrage ng mga insulto. Kung medyo magalang ka sa akin, baka bigyan kita ng isa pang pagkakataon para sa kapakanan ng relasyon ng pamilya natin. Pero, nakakahiya, pinalampas mo ang isang pagkakataon. May mga bagay na hindi mo ako masisisi, Tio Malone. Sana hindi mo pagsisihan ang desisyon mo. Napabuntong hininga si Kelly. Hindi niya akalain na ganoon pa rin ang sasabihin ni Harvey sa mga pangyayari. Nasayang ang pagkakataon. Pagsisisihan namin ang desisyon namin. Agad na pinutol ni Hazel si Harvey at walang pigil na ngumuso. Kamusta ang pagiging walang hiya mo, Harvey? Paano mo nasasabi ang ganyan kahit sa puntong ito? Pagkatapos mong pumunta sa Mordo at makita ang magandang kinabukasan at tagumpay ng ating pamilya, alam kong naiinggit ka, naiinggit at napupuot. Gusto mong matulad sa akin, ang maging big boss sa isang malaking kumpanya. Gusto mong tumira sa isang villa na kasing laki ng sa akin, gusto mong maging matagumpay tulad ko, kumita ng milyon-milyong dolyar bilang isang sikat na celebrity. Nagkaroon kami ng proposal, ngunit napagtanto mo na hindi ka katugma para sa akin. For all these reasons, together with your experience as a son-in-law, you are total pervert. Dahil sa depression mo, unstable ka talaga. Ngunit kahit gaano ka katatag, hindi ka maaaring pumunta at maging ang taong inalagaan ni Kate ng ganoon. Kailangan mo ng maraming pagsusumikap upang maging may bahay ng iba, Harvey York. Sa tingin mo hanggang kailan ito magtatagal?
Mukha kang glamorous ngayon, pero ilusyon lang ang lahat. Pagkatapos niya sa iyo, sisipain ka na. Inisip ni Hazel Malone na ang pagmamataas at dignidad ni Harvey ay ganap na nawasak pagkatapos ng mga insulto. Napabuntong hininga si Hazel. Tapos na akong magsalita. Mas alam mo kung ano ang mabuti para sa iyong sarili. Ang mga salita ni Hazel ay mahirap lunukan, ngunit lahat ng ito ay para sa iyong ikabubuti. Maaaring mahirap tanggapin ang magandang payo. Mapait na sabi ni Kelly. Dapat mong tanggapin ang responsibilidad para sa iyong nawawalang mga magulang. Tama iyan. Kung nalaman ng iyong mga magulang na ang kanilang pinakamamahal na anak ay naging may bahay ng isang tao, sila ay gagapang palabas ng kanilang mga kabaong sa galit. Bulalas ni Junlee sa kakaibang tono. Agad na naging malamig ang tingin ni Harvey. Sinamaan niya ng tingin si June na may mapang-asar na ekspresyon sa mukha. Sa huli, nagpasya siyang huwag paalisin si June sa handaan para sa kapakanan ni Kelly. Matapos huminga ng malalim, malamig na sumagot si Harvey, "Don't worry. Hindi ako ang mapapahiya kahit anong mangyari. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon." May point pa bang magpakitang gilas ngayon, Harvey? Hinawakan ni June ang isang malaking baso ng red wine at masayang nilagok ito, saka nagpakita ng naiinis na ekspresyon habang nakatitig kay Harvey. Tumingin sa iyo. Ang lahat ay bata pa rito, ngunit ikaw. Hindi mo man lang may kumpara ang iyong sarili kay Young Master Walker, Young Master Truscott, at kahit na ang pangunahing atraksyon ngayong gabi, ang branch leader mismo. Nabalitaan ko na ang pinuno ng sangay ng Lungmen ay kaedad mo rin. Bago ang isang buwan, ganap na niyang binago ang buong sangay ng Lungmen Mordo ng mag-isa. Maging ang dojo ng Shindanwei ay gumuho dahil sa kanya. Ang pinakamayamang tao ng Gangnam, si Jaden Smith, ay narito pa upang pasayahin siya ngayong gabi kasama ang unang tao ng Mordo, si Benjamin Lynch mismo. Ang lalaking iyon ay isang tunay na batang talento. Siya ay nasa ibang liga. Kung ikukumpara sa kanya, sino ka sa tingin mo? Wala ka lang. Hindi lamang ang pinuno ng sangay ay napakalakas, ngunit ang kanyang mga kasanayan ay nasa ibang antas. Gulat na sabi ni Stephen Walker. Ang pinuno ng sangay mismo ang nagwasak sa pinakamahusay na swordman ng Shindanwei sa isang kamay lamang. Dapat mong malaman na si Kuroda Taro, ang pinakamahusay na eskrimador, ay mas mataas pa kay Oliver Bauer mismo. Natigilan sina Kelly Malone, June at ang iba pa sa sinabi ni Steven. Alam ng lahat na ang pinuno ng sangay ng Lungmen ay isang batang talento, ngunit hindi nila inaasahan na magiging ganito siya kahusay. Nang matapos magsalita si June ay tuluyan na niyang iniwas ang tingin kay Harvey na wala sa mga mata nito at nakapikit sa main stage. Malapit na ang pinuno ng sangay. Gusto ko talagang mapalapit sa kanya. Kahit isang pagbati lang, kahit isang salita lang, it will be my greatest honor. Matapos marinig ang mga salitang iyon, maraming mayayamang babaeng nakatayo ang natuwa. Nandito silang lahat para makilala ang maalamat na pinuno ng sangay. Nasa stage na si Justin Walker sa oras na ito. Salamat sa lahat ng mga bisitang naririto. Ngayong gabi ay magiging isang magandang gabi. Mayroon akong ilang mga salita upang sabihin, ngunit anong kahihiyan na walang gustong makita ang aking matanda at kulubat na mukha. Iyon ang dahilan kung bakit iimbitahan ko ang pinuno ng sangay ng Mordo na umakyat sa entablado upang magsalita ng ilang salita sa lahat ng narito. Ang anunsyo ni Justin ay ikinagulat ng madla, ngunit saglit lamang. Mabilis silang bumalik sa kanilang katinuan at nagsimulang pumalakpak ng tuwang-tuwa para salubungin ang bagong pinuno ng sangay. Lahat ay nagtaas ng ulo at umaasang tumingin sa entablado. Ngumiti siya. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad papunta sa stage na eleganting nakahalukip-kap ang mga braso sa likod. Noong una ay nakaupo na si Hazel at ang mga kasama niya. Gayunpaman, nang makita niya si Harvey na patungo sa entablado, naabutan siya ng pagkabigla. Tumayo siya at sumigaw, "Harvey! Ano sa tingin mo ang ginagawa mo?" Walang pakialam si Harvey.
Sinabi lang niya, dahil lahat ng tao ay gustong makita ako, dapat akong umakyat at batiin sila. Sa muling pagkikita, sandaling natigilan si Hazel. Isang mapanuksong ngiti pagkatapos ay lumitaw sa kanyang mukha. Harvey, ang taong gustong makita ng lahat ay ang bagong pinuno ng sangay. Anong pinunta mo dyan? Ganyan ka na ba ka-adik sa pag-arte na parang malaking tao? Nakikita mo ba ang iyong sarili bilang bagong pinuno ng sangay? Ang pagkabigo at panghahamak ni Hazel kay Harvey ay patuloy na lumalaki. Ano ang punto ng paglalagay ng isang mapagmataas na harapan dito, sa lahat ng mga lugar? Ngunit walang pakialam si Harvey kung paano siya tumingin sa kanya at walang pakialam na sumagot, tama. Maraming beses ko nang sinabi sa iyo noon, tama ba? Ako ang branch leader ng sangay ng Longmen, Mordo. Sa kanyang mga salita, si Hazel at ang iba pang pamilyang Malone, kasama sina Stephen Walker at Max Truscott, ay humagalpak sa tawa. Tiningnan nila si Harvey gaya ng tingin ng mga tao sa pinakatangang tao sa mundo. Pumasok si Stephen Walker at idinagdag ang kanyang 2 sentimo. Hindi ka man lang maaaring maging isang tindero, at ngayon sasabihin mong ikaw ang pinuno ng sangay ng Longmen, Mordo. Harvey York, hindi mo ba alam na ang branch leader ng sangay ng Longmen, Mordo ang tao sa likod ng Kaizen Group? Sumama si Max at ngumisi, I dare you to say you are the branch leader ng sangay ng Longmen, Mordo. Ginagaranti ako sa iyo, kahit si Miss Walker ay hindi magagawang protektahan ka kapag nangyari iyon. Malungkot na bumantong hininga si Kelly, nakaramdam ng pagod at galit. Harvey, huwag ka nang maingay. Hindi mo ba alam kung ano ang ipinagdiriwang dito? Naging balisa si June sa puntong ito, natatakot na siya at ang kanyang pamilya ay madamay sa kapangahasan ni Harvey. Mabilis niyang sinabi, bilasan mo at tumabi. Wala akong pakialam kung gusto mong guluhin ang sarili mo, pero mas mabuting huwag mo kaming kaladkarin kasama mo. Makinig ka, Harvey. Hindi ito ang oras para magtampo. Lalala lang ang lahat. Wala ka talagang naiintindihan, kahit matalo ka hanggang sa huling hininga mo. Nakapin at needles din si Hazel. Wala siyang pakialam kung ano ang mangyayari kay Harvey, ni hindi siya nag-alala tungkol sa kanya. Ngunit ngayon, lahat ng tao sa party ay nakatingin sa kanilang direksyon. Lahat ng mata ay nasa kanila, kung nagkamali sila at naisip na ang pamilya Malone ay nag-udyok sa isang tao na magpanggap bilang isang sikat na pinuno ng sangay, hindi ba't matatapos na ang lahat para sa kanya? Sumugod siya at sinubukang hilahin si Harvey pabalik, sumisirit sa galit, bilasan mo. Ngunit bago pa niya ito maabot, sina Benjamin Lynch, Jaden Smith, Aiden Bauer, Rachel Hardy, at lahat ng hotshots na nakaupo sa front row ay nakipagkaisa. Lumapit sila kay Harvey at binati ito ng magalang na magalang. Tagapamahala ng sangay ng Longmen, Mordo. Ikinagagalak na makilala ka, Branch Leader, York. Magandang araw sa iyo, Branch Leader. Tumayo na rin lahat ang mga opisyal sa harapan. Napuno ng saya ang lahat sila ay mga high-level na miyembro ng Longmen. Sa hitsura nito, sabik na silang maging unang yumuko kay Harvey. Tumango si Harvey sa kanila, walang ekspresyon at kalmado. Hindi niya itinuring na nambobola ang mga ito ngunit nanatiling kalmado. Kaya, tama iyan. Si Max, na nag-isip tungkol sa pagkakakilanlan ni Harvey noon, ay mukhang ganap na nabalisa. Napahamak na tayo. Nagulat si Hazel, Steven, at ang mga Malones. Humakbang si Harvey at lumapit sa stage. Sa pagdaan niya, ang mga disipulo ng Longmen na nakaupo sa malayo ay lahat ay tumayo at bumati sa kanya ng may paggalang. Lider ng sangay. Magandang gabi at pagpalain ka, pinuno ng sangay. Branch Leader York, mangyaring magsabi ng ilang salita para sa amin. Branch Leader, sa ganitong paraan pakiusap. Lahat ng uri ng tunog ay umalingaw sa hangin, na tumatagos sa eardrums ng mga Malones. Sa ngayon, ang kanilang mga mukha ay naninigas sa hindi makapaniwala. Bang! Napasubsob si Kelly sa kanyang upuan, bakas sa mukha niya ang kawalan ng pag-asa.
Parehong mabilis na tinakpan ni Hazel at June ang kanilang mga bibig upang pigilan ang kanilang sarili na mapasigaw sa pagkataranta. Harvey, siya ang branch leader ng lungmen ng sangay ng Mordo. Kabanata 2240. Natigilan ang mga Malone sa kinatatayuan nila, natulala ng hindi makapaniwala. Biglang umusbong sa kanilang mga puso ang hindi masabi-sabing panghihinayang, na parang isang malakas na alon ang bumagsak sa kanila habang pinagmamasdan si Harvey na mahinahong pumasok sa entablado. Harvey, isang katutubos sa negosyo na lumalapit sa kanila para humingi ng tulong, isang walang kwentang manugang, isang hanggal na umaasa sa kanila upang mabuhay sa Mordo. O kaya naisip nila, at pagkatapos ay naroon ang pinuno ng sangay ng lungmen, Mordo, si Branch Leader York. Isang malakas na tao na kayang gawin ang anumang gusto niya, na may kahanga-hangang lakas sa pakikipaglaban na pangalawa. Paanong ang dalawang magkaibang tao na ito ay magiging iisang tao? Hindi kailanman maisip ito ng mga Malone sa kanilang pinakamaligaw na panaginip. Kahit anong pilit nila, hindi nila maiugnay ang dalawang persona na ito. Ito ay hindi maisip. Gayunpaman, ang katotohanan ay gumawa ng isang malaking biro sa kanila. Si Harvey na palagi nilang minamaliit ay naging branch leader ng sangay ng lungmen, Mordo na hinahangaan ng libo-libo. Napakalaki ng epekto ng paghahayag na ito para sa kanila. Natigilan at hindi na nakaimak si Kelly. Nawalan siya ng boses, hindi makapagsalita. Nanginginig ang katawan ni Stephen Walker sa takot. Isang ginaw ang umatake sa kanya, mula sa talampakan at umabot sa kanyang ulo. Hindi rin siya nakaimak dahil sa gulat. Harvey, York Branch Leader. Kaizen Group Boss. Paulit-ulit na pumasok sa isip ni Stephen ang ideyang ito. Naalala niya kung paano niya gustong e-pressure si Harvey, hindi niya alam na si Harvey ang amo. Nagpasya pa siyang tanggalin si Harvey. Si Max naman, wala siyang sinabi. Sa halip, dali-dali niyang kinuha ang kalapit na kutsilyo. Nakangiwi, sinaksak niya ito sa kanyang kaliwang palad at tiniis ang sakit, habang sinusubukan niyang sirain ang kanyang kamay. Si Harvey ang pinuno ng sangay. Kung hindi gagawin ni Max ang responsibilidad na itama ang kanyang mga pagkakamali, alam na alam niyang mawawala ang lahat ng kanyang mga paa ngayong gabi. Hinayaan lang niyang dumugo ang sugat niya, tumutulo ang pulang dugo sa sahig. Hindi siya naglakas loob na lagyan ng benda ang kanyang sugat. Sa halip, nagngangalit siya at tiniis ang sakit sa abot ng kanyang makakaya. Ang tanging hiling niya ngayon ay sakalin si Stephen, na siyang responsable sa pag-udyok sa kanya na galitin si Harvey, hanggang sa mamatay. Paano ito posible? Paano ito magiging totoo? Matapos ang matagal na pag-iling ay tuluyang nag-react si Hazel. Ang kanyang magandang mukha ay nawalan ng kulay, at ang kanyang ekspresyon ay naging pangit. Hindi ba't si Harvey ay isang buhay na linto lamang sa mga tao? Hindi ba siya umaasa lang kay Kate Walker? Paano siya naging pinuno ng sangay? Ang kanyang ina, si June, ay nangangatuwiran sa nanginginig na boses, pwede bang? Baka tinulungan siya ni Kate Walker na makuha ang posisyon ng branch leader. Isa lang siyang manika, tama. Pagkasabi niya nito, maraming tao sa hall ang napalingon sa kanya na para bang isa siyang clown. Ang ganitong bagay ay hindi mangyayari kahit na sa pinakamaligaw na panaginip. Paano magkakaroon ng awtoridad si Kate Walker na magpasya kung sino ang magiging pinuno ng sangay ng lungmen ng Mordo? Kahit na ang kanyang ama, si Justin Walker, ay hindi nakuha ang posisyon sa kabila ng mga taon ng pagsubok. Pinagmasdan ni Hazel ang mapanuksong mga mata na nakatutok sa kanya at sa kanyang pamilya. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman, palagi niyang ipinapalagay na si Harvey ay may kakayahang maging marahas sa pamamagitan ng panlilinlang ng mga tao. Kung ikukumpara sa kanya, magkaiba sila. Hindi niya inasahan na hindi lamang nililinlang ni Harvey ang mga tao tulad ng dati niyang hinala, kundi pati si Kate ay gustong sumipsap sa kanya. Naalala ni Hazel ang mga tsismis na nagsasabing si Kate ang pinagkakatiwalaan ng pinuno ng sangay. Lalong naging pangit ang mukha niya.
Hindi niya matanggap ang katotohanan ito. Ang isang taong kasing baba ni Harvey ay dapat na isang katutubo, mahirap na tao na walang pagpipilian kundi ang tiisin ang kanyang mga panunuya at awa. Dapat mahiya siya sa sarili niya dahil dinaig siya ng kanyang ningning. Ito ang mababang pagkakakilanlan at katayuan na nararapat kay Harvey. Hindi matanggap ni Hazel ang katotohanan na si Harvey ay higit na nakahihigit sa kanya no matter what. Hindi niya magagawa. Ayos lang, Hazel. Naningkit ang mga talukap ni June. Mas naiintindihan niya ang nararamdaman ni Hazel ngayon. Dali-dali niyang inaliw si Hazel at tulala sa pagdadaldal. Stop thinking Harvey is more promising than we thought. Ang posisyon ng pinuno ng sangay ay hindi madaling hawakan. Sigurado akong sa lalong madaling panahon, ang kanyang mga kaaway ay magtitipon upang patayin siya.